Good day guys! Today we're going to talk about the Mitsubishi Xpander GLX Plus Automatic. Ayan, so ngayon nandito tayo ngayon sa Baler Aurora. Kakarating lang namin kaninang umaga. Ayun, umpisa natin sa interior ng sasakyan. So, ang mga napapanood ko lang sa YouTube is GLS Sport. Walang GLX Plus. Ayun, so GLX Plus automatic, yan ang sunod sa low end nilang GLX manual. Okay? So, ang daming binago doon from manual to automatic. Hindi lang yung transmission ang binago doon. Yung mags, binago. Yung head unit, binago. Okay. So umpisa natin ngayon sa interior. GLX automatic, GLX Plus. Unang-una, syempre, automatic transmission siya. Diba? Ayan, ang side mirrors, manual na pino-fold, pero may control kayo rito para, ano yun, kung titimplahin mo yung side mirror mo, kung saan ka komportable. And then, ang head unit niya, hindi pa Android. At nasubukan ko na rin yung kanyang cruise control. Actually, itong ginagamit kong unit ngayon is road to 5,000 kilometers. So, naka 2 weeks na ako nito. So, kabisado ko na yung mga nilalaman nitong sasakyan, yung pakiramdam, yung feels, the feels. So, yung gas consumption, yan, kabisado ko na rin siya. So, later on, itatackle natin yan. Ayan, ang aircon niya, manual. May aircon para sa foot. At may heater din siya. Ito, heater to. May cruise control. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano gumamit ang cruise control. Marami siyang bulsa. Okay, meron siyang lagay ng tubig dito sa right ko. And then sa left ko, may mga bulsa rin siya rito. Lagayan din ng tubig. Tapos power window na rin siya and power lock. At may airbags, dalawa. Tigisa kayo ng passenger mo dito. Yung speakers, ayan, doon tayo sa speakers. Ayan, kaming dalawa magkaibigan, yan, yung may hawak ng camera. Masaya lang kami sa ano yan, sa mga speakers. So ito yung nagustuhan ko rito sa GLX Plus Xpander. Yung speaker niya, hindi talaga kayo talo rito dahil talagang maganda siya tumunog. Hindi katulad yung sa Mirage, tunog lata, talagang parang tinipid siya. Ito, the best to. 5-star to sa akin yung speakers na to. And then itong head unit nila na binigay. Ang problema rito sa head unit, yung USB na 16 gig pataas hindi na binabasa. So, di kami makapanood ng movie. So, parang Roy, ay parang Vladimir, pakita mo sa kanila ang ating view. Pakita mo ang ating view. Yan, nandito kami ngayon sa Atlantis. Okay. Ayan. So, hindi ko na nilinis para makita nyo actual kung paano ko ginagamit itong sasakyan. Kung ano yung mga nandito, kung ano yung mga nadagdag. Para makita nyo kung ano yung mga possibilities na pwede nyo idagdag dito sa harapan. Okay? So, wala naman akong masyado dinagdag. Ito lang. Ayan. Pag nag-Spotify ako, ito yung gamit ko kasi walang Spotify sa head unit. Ayan. Tapos, ito yung sa dashcam and mount ng cellphone. So, ito nga. Ito yung armrest. So, makikita nyo, may lagayan siya ng USB. Ayan. Sa online shop ko ito nabili. So, mura lang din naman siya. Pero kung ayaw nyo naman ng armrest, may outlet din ng cellphone dito sa loob ng compartment dito sa pinaglalagyan ko ng armrest. Ayan. Okay. So, sa space, okay? Kung titignan mo ang Xpander sa labas, kamukha lang siya ng Avanza. Akala mo maliit. Well, totoo maliit lang ang Xpander. Pero pag pumasok ka rito sa loob, ang daming space, okay? Tignan yung headroom ko. I'm 5'8 tall, pero tignan mo. 'Di ba? Ang lawak. Oh,
And then may legroom. Tingnan mo yung legroom ko. Sobrang comfortable. See? Ang layo, oh. So pag nagda-drive ako, halimbawa expressway, nakagaya lang ako. Konting badyag-badyag lang sa manibela, laro-laro. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos naka-cruise control ako, maandar siya. Okay? Tapos, okay, explain natin ang cruise control. Okay. De-demo ko na rin sa inyo. So, ganito ang cruise control. Tumatakbo ako ng, let's say, 20 km per hour. I-click ko ito. Ito, i-click ko to. I-click ko yan. And then, isi-set ko. Ayan. Umaandar na siya mag-isa. Mali. Hindi ba? Ulit. Parang hindi siya nag-cruise control kapag mababa ang speed. So, magmamaniobra ako. Tatry natin sa mabilis na speed. Okay. Ayan, naka-permis na siya. So, hindi ko na tinatapakan yung gasolina. Nagagas na siya mag-isa. Okay, nag-accelerate na siya mag-isa. So, okay to for long drive, for straight-ways, katulad ng expressway. Okay, na ayun, di kayo mangangalay. Para di kayo mangangalay, mag-cruise control na lang kayo. At saka iwas din siya sa speed limit. Okay, na violation sa ating expressway. Shoutout nga pala kay Vladimir Bendanya, ang cameraman ngayon. Okay, ito, videographer talaga to. You can follow him on Instagram. Ayan, ako na lahat. Ayan. Okay, so dito sa second row, meron kaming outlet. May outlet nga kami ng cellphones. And then power window, power lock. So, ayan. Good for 3-seaters and 2-seaters. Pero mas prefer ko na 2-seaters lang para comfortable ang mga nakaupo dito. Katulad ko, drive yung driver, may armrest. May armrester ako. And then I got my seat belt. See? Ayan. May lagayan din ng tubig dito sa gilid. See? Parang ano to ibang klaseng size to na-incline. Okay, yan. Kung kapag nervyoso ka, gaganyan mo lang siya. Pagka relax ka naman, gala. Yon. Okay. So kapag may tatlong person na sasakay, taas mo lang to. Ayan na. May aircon kayo rito. Okay. May sabitan ng kung ano man yan. May hawakan. Meron kayong lamp dito. Alright. So punta naman tayo ngayon sa third row. So, ito yung third row. Okay? Kita nyo, pakita mo yung kalat ko. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo ang normal na gumagamit na sasakyan. Okay? Wala nang linis-linis, walang ligpit-ligpit. Vlog agad kung vlog. Diba? Review agad. Oh. Okay. Ito ang third row. Ayan. May upuan dito for 2-seaters. Pero pag mga bata naman, kasi siguro kasya naman yung tatlo rito. All good naman yan. Na nahihila rin itong itong isang upuan. Okay. Pakita ko sa inyo. See? Ngayon, pera mo ko, Roy. Ayan. So, nakikita nyo, yan ang legroom ng sasakay rito sa third row. Siyempre, be considerate, iaangat mo to ng unti para naman hindi mahirapan yung nakaupo rito. Okay? Then, you got your outlet here. Ayan, may outlet dito, may chargeran dito. Okay? May seatbelt din. Ito ang seatbelt niya. Ito ang seatbelt.
Meron din kayong cup holder. Ayan, cup holder. Cellphone, ano ba ito? Patungan to ng gadget ng phone. Ayan, kabilaan yan. Yung mga sinabi ko, hindi lang yun ang mga specialties or features ng expander. So itong importanteng features ng expander, kaya sila naging hot cake, naging mabenta sila dahil dito sa ipapakita ko. Ayan. So kung kayo naman may lakad at naghahakot ng gamit or mag-adventure, pwede mong, so kung ganito ang gagawin ko, sobrang laki ng space ng expander. See? Do you see what I mean? So papasok ako para makita nyo kung gaano ka lawak dito. I'm 5'8" tall. For example lang naman. Okay? May driver ka. Gusto mo magpahinga. See? Kita nyo na? Ito pa malupit dito. Kung may family driver kayo, asawa mo, ikaw, anak mo, kasya rito. For 3 person na nakahiga, kasyang kasya rito. Ayan. So, ano pang problema? May outlet ka pa rito. Facebook ka lang. YouTube. See? Wala ka nang masasabi pa rito. At ang aircon niya, malamig. Lalabas ka lang ng sasakyan para mag-CR. Diba? Ang galing ng engineer nitong expander. Walang sa mga nilabas na bagong MPV ngayon, wala silang nilabas na napapantay-pantay yung likod. Okay? Puro hanggang dito lang ang kanilang ginagawang compartment. Pero ito, di ba? Ang laki, ang lawak. Okay? So, baba tayo. So, dako tayo dito sa exterior ng sasakyan. Dito tayo sa exterior ng sasakyan. Tulad yan ang sabi ko, 5,000 road to 5,000 kilometer na ang aming sasakyan. At ito ang wala sa GLX manual. Naka-mags na siya. Naka-mags, naka-Bridgestone tire. See? Hindi ko alam kung 17 inches itong yung mags niya. Nakalimutan ko na, or 16 mga ganon And ayan, titanium gray siya. Tulad nga sabi ko sa inyo kanina, hindi ko na kailangan linisin ang unit para lang mag-review kahit tamad ako. Gusto ko maging makatotohanan. Actually galing to sa bundok. Kakauwi lang, kakadaling lang namin dito kanina umaga sa Baler. So ayan. Ito ang side mirror niya. Hindi siya automatic. Para lang sa kaalaman nyo, hindi siya automatic. Pero ang control ng mirror niya nasa loob. So kahit nagda-drive ka, pwede mo siyang kontrolin pagka hindi ka comfortable sa iyong view. Okay, you got your park light, your headlight, and your fog light. May nakalimutan pala ako. Itong wiper. Wife. Bakit? May wife na ako kaya wife. Itong wiper, okay, meron tong time interval na option. So halimbawa, 'di ba, meron tayong yung first, yung gaganon, tas titigil. O basta yung pangatlong option, gumaganon. Tapos yung pangapat,
Mga ganun. Di ba? Ito, ang kagandahan dito, oh, sample, ayan oh. Yan yung ano yun yung matawag dun. Oh, yan. Yan yung may time interval. Ngayon, pwede ko siyang pabilisin yung interval niya. Ayan. Oh. Oh. Pwede ring medyo matagal. Oh. Oh, halos di na gumagalaw, di ba? Kasi sobrang tagal. Sobrang tagal kasi. Pero gagalaw yan. Oh, ayun oh. Oh. 'Di ba? Oh, tama na yan kasi mauubos ang oras natin diyan. May nakalimutan ako. Pairam ako. Para di na lumabas ang aking kaibigan. Nakalimutan pala ako. Ang nakalimutan ko, ipakita sa inyo ang extra compartment ng sasakyan. So, meron siyang lagayan ng mga shoes. Ayan. Pero ang nilagay ko sa kanya, vacuum, shoes, and shoes. Dalawang sapatos ang nilagay ko sa kanya. Ayan. Yan ang compartment niya. At ang ayaw ko rito, ito ang ayaw ko rito. Sobrang alam mo, advanced na ng technology ngayon, sobrang updated na. Yung sasakyan ang ganda. Pero bakit ganito? Yung jack, ganun pa rin. Old Stone Age. Pakita mo yung jack. Oh. Oh. Yan ang jack na free. Hindi katulad nito. Kaya nagdala pa ako ng isang jack. See? Oh. Yan dapat ang nilalagay na nila. Diba? Kasi importante ang jack eh. Bago nga sasakyan mo, nagkaganong-ganong ka naman. Eh di ang pangit. Diba? Dapat gano'n. Napadrip nyo ako eh. Meron siyang rear camera. So pag magka-shift ka ng gear, ito, reverse, makikita nyo sa head unit nyo yung view from the rear. So ito yung camera nya. So, tapos may guidelines din siya kung bubunggo ka na o hindi pa. Yung gas consumption nito, so from my experience, siguro tumatakbo siya ng 17 kpl. Not bad, di ba? For gas. Okay? Kasi gas to, hindi to diesel eh. At ayun, unleaded ang kinakarga ko rito. So far naman, all good naman. Yung suspension niya, ang ganda. Talagang hindi siya matagtag. Okay, lalo na pag bumibilis. At pinatakbo ko siya ng 123 km per hour. Hindi nanginginig yung manibela niya. So kayang-kaya pa niyang hanggang 130 or 140. Hindi ko pa nasusubukan yung ganong kabilis. Baka ma-violate tayo. From Petron NLEX hanggang Baler, 4 bars lang yung nabawas sa gasoline gauge ko. Sa fuel gauge 4 bars lang, kalahati. Eh magkano ang full tank nito? Umaabot ng 2,000 plus. So matipid siya. Tapos 4 pa kaming sakay dito. So walang hassle, lahat komportable, yung gasolina matipid. Pero long drive yung tinatakel ko ngayon. Pag sa city driving ka naman, sibak ka dun. Sibak ka talaga. Pag city driving, medyo malakas siya sa gasolina kasi patay bukas ng makina. Tapos matic pa to. So ang pagkakaalam ko may kinalaman talaga yung pag on and off ng engine. So humihigop talaga siya ng gasolina. Pero pag long drive, tipid. Wala akong masay. Okay. So fuel injected.
4-speed matic. So kung kukuha ka ng expander, kanya-kanyang trip lang naman, pero ang prefer ko at ang aking advice, mag-matic ka na lang kasi practical talaga sa Pilipinas ang nakamatic. Oo, dahil lalo na pag city driving ka, o sige manual, edi diyan ka sa EDSA. O di ba? O kamusta ka naman, naka-manual ka, nasa EDSA ka. O sabihin natin C5 ka. O kamusta naman yung legs mo? Eto, nakamatic ka, relax, mapa city drive, mapa long drive. Tapos meron ka pang cruise control. Imagine cruise control, ang laking bagay niyan kapag nasa expressway ka. So ayun lang naman ang aking masasabi at experience ko dito sa Expander GLX Plus 2019 model. Ayan, so ito talaga yung yung practicality and comfortable sa alam mo yun, bilang isang family man. Ito talaga, hindi na yung basta di na ako magsasabi ng ibang brand. Basta ito talagang kung wise spender ka. Ang SRP nga pala nito is 1.72 1,072,000 ang SRP. Not bad para sa isang mini SUV or tawagin na nating MPV. Okay? So that's all. Okay? Sa mga viewers, comment lang pag may tanong kayo o baka may kulang pa ako na sinabi na hindi ko alam at alam nyo. Please let me know. Okay? Para alam ko yung pagkakamali ko rin. Okay? Just leave a comment. Okay? At wag nyo rin kalimutan syempre manood ng aking second channel, The Ride With Me PH. Okay? Ride With Me PH. It's a travel vlog. Okay, doon kasama ko mga tropa pips ko. Okay, nag-adventure kami, motor or plane or 4 wheels. Basta masaya yun, masaya. Manood kayo nun. At syempre, please don't forget to subscribe if you like my video. Okay, so shout out kay Vladimir. Thank you for helping me in this vlog. For you are the cameraman, the videographer. At shout out nga pala kay Noy. Oo, dalawa kami nandito, ikaw lang ang wala, sayang. Okay, lasing-lasing kasi. Okay, so that's all. Thank you, God bless, and ciao.